Race number 3 ang napili natin para sa tip of the day. 3-year-old maiden non-placer. Mahirap yung karera na ito. Kaya ito yung pinili ko kasi maiden na, non-placers pa sila. Kaya dito tatlo yung kinuha ko pero meron tayong pandehado dito. Sa pagpili ng first pick natin, gagawin ko pace analysis. Yung pace analysis, kailangan ma-visualize nyo yung takbo ng karera. Sino yung mga nasa harapan, sino yung reremate. Kasi ang karera hindi lang naman tinitignan yan sa best time. Mahinang basehan po yung tempo. Hindi hindi naman nakuha niya yung tempo na yan dahil ito pa rin yung kalaban niya. Iba-iba yung mga nagiging kalaban nila, di ba? So depende yun dun sa pace nung karera. Yung pace, yung bilis, tsaka yung class, yung grupong pinanggalingan. Kaya lahat yan nandun yan sa SF. Yung class, yung speed, yung record sa time, nandyan yan sa SF. Naka-summarize yan. Kaya meron tayong SF. So, yung first pick, pagka magpipace analysis tayo, ina-arrange natin yan by running style. Running style yung F, ina-expect lang natin na nasa harapan kapag mananalo siya. So not always, no. Pagka tatakbo siya, hindi naman laging bandera yan. Pero kapag handa ng manalo yan, nasa harap yan. Pero maiden kasi ito eh. Kaya mga estimate lang yan, running style na yan na nilagay ko yan base sa sire o yung lahi nung bawat entry. So dito ang babandera. Wala dun sa epe kasi mabababa pa yung mga early at saka ire nila eh. Mga bata pa kasi. Pero ang nagpakita na ng tulin dito yung numero 3 at saka numero 5. So palagay ko yan ang hahabulan sa harap. Itong 7 hindi naman makakasabay siguro yan kasi mataas nga yung kanyang ire pero makikita nyo yung early ay ito ano to eh, feet per second, ito meters per second. So maximum velocity yung ire. Yung early naman yan yung actually yan yung last bend, yan yung more or less nandun sa last na likuan bago mag stretch run. Kaya kung makikita nyo yung mga early na yan, ibig sabihin yan hindi yan tulin, pero yan yung position nila pag mas mataas na mas malapit sila dun sa last bend. So kung tatagal yung 5, ibig sabihin nandun pa yan sa karera na yan base sa kanilang mga record. Ngayon, kung hahanapin natin yung first pick natin base sa pace analysis, kasi nga magduduel yung 3 tsaka 5 sa harap. Meron tayong stalker tsaka stayer. Makikita nyo yung saving sunset, malakas yung remate dahil sa sustain. Mataas din yung SF. Pero ang first pick ko dito actually yung 7. 7 ang first pick ko dyan. Kasi parang nagagandahan ako sa last run niya eh. Nakikita nyo kasi best run lang eh. Yung, sorry, mali nga pala yan nagkamali ako dyan eh. Nung na-record dyan, hindi ko pa na-input lahat eh. Kaya wag nyo, yung mga nakakuha ng pace analyzer, i-disregard nyo muna pala ito. Pero ang best, ang last run dyan na kay Blueberry eh.
Tapos, I think yung 5. Pero kasi nagagandahan ako dun sa consistency nung 7. Kaya yan yung first pick ko. Second pick yung hahanapin natin ngayon. Pagka pumunta kayo sa HRP page, may makikita kayo dong featured article about speed figure. So, yung SF dito sa Pace Analyzer, yan yung speed figure. Usually, yung mga winners or yung may mga performance na lamang sa kanilang mga huling 6 na takbo, mataas yung SF. Kaya naka-highlight dyan yung mga matatasang SF. Ang isa kong kukunin, yung second pick ko, galing dito. So, yung kanina, pace analysis ginawa natin eh. Ang second pick ko, yung numero G, Saving Sunset. Makikita nyo actually sa rating. May rating column tayo eh. Siya yung pinakamataas. Yung rating na yan, binigay yan nung ating software o yung ating computer AI na ginawa ko para i-rate yung mga entries base sa kanilang best run. So, si Saving Sunset, siya yung pinakamataas sa rating. Makikita nyo, siya rin yung first pick nung computer, nung AI na maging first pick niya kasi naka-red. So, para sa akin, ito yung aking second pick. Nakita akong dehado rito, pero kapag maghahanap kayo ng dehado, kailangan alam nyo na may panalo yung kabayo. Kasi kaya nga siya dehado, ibig sabihin inferior yung kanyang mga past performances. Kaya dehado man siya, mahirap naman tamaan o baka matalo lang kayo. Pero pagka naghahanap ako ng dehado, base pa rin sa pace analysis. Meron ditong best time. Yung best time natin, seconds yan eh. Makikita nyo yung best time na kay Saving Sunset. Tsaka maaaring galing sila sa iba-ibang distansya. Kasi ang karera ngayon, 1,400. Alam naman natin na ang novatos, normally 1,200. So, yung time na yan, converted yan, estimated, or yung iba tawag nila projected. So, since na best runs ito, lumalabas na ito yung kanilang best projected time. Pero hindi ko ginagamit talaga yung time, yung best projected time na yan to select my picks kasi unreliable po yung kung time lang kayo titingin. Kaya meron tayong rating. Yung rating na yan, base yan sa kanyang running style, IRE, early and sustained, tsaka SF. Kaya na-arrive at yung rating na yan. So, mas powerful ito kaysa titingin kayo dun sa best projected time. Very unreliable po yan. Kaya kung i-arrange natin by rating, makikita nyo, naka-highlight din yung Lord of Sipokot, yung numero 5. Tsaka, posibleng bumandera yan eh. Maiden yan, di natin alam. Kaya yan ang aking pandehado, yung numero 5, Lord of Sipokot.